ang karugtong ng ating kwento. 2 araw na hindi tumawag si Dale, kaya nakagawa na sila Marcus ng plano. Hinahanda na rin niya ang mga dadalhin na kagamitan para sa pagpunta nila sa Batangas, kung saan naroon ang swimming hall na tinutukoy ni Dale. Pinagmasdang mabuti ni Marcus ang world title na hawak niya. Whatever happened, I'll fight for you and Ann. At hindi ko hahayaan na mawala ang isa sa inyo. Both of you are mine. Tura niya habang hawak ang frame. Hindi sa isang katulad ni Dale niya ilalaban ang titulo niya. Kaya naisip niyang magpagawa ng kopya niyon. At kung pagdidikitin ay hindi makahalata na peke ang isa. Para saan pat, isa siyang Montecristo kung gugulangan lang siya at magpapauto sa isang clout chaser at trying hard swimmer. Ngumisi si Marcus. Saka kinuha ang isang frame kung saan nakalagay ang pekeng titulo. At yun ang nilagay niya sa bag na dadalhin sa Batangas. Laro ang gusto mo, then I'll give you a good game. Wika ni Marcus sa kawalan. Kuya, tawag ni Grayson sa kapatid. Yes? Baling niya rito. Everything is settled according to Dad's plan. Pinasundo na raw ang babaeng ipakakasal sa akin. Malungkot na tura ni Grayson. Huwag mo munang isipin. Hindi pa naman kayo kasal. Ayusin natin ang bagay na yan pagkatapos ng problema ko. I'll try my best to convince. Saad ni Marcus saka tinapik sa balikat ang kapatid. Ramdam niya ang hinanakit at pagkadismaya ni Grayson. Kahit naman siya kung ipagkasundo ay talagang maghahalo ang balat sa tinalupad. Napabuntong hininga na lang si Grayson saka pabagsak na umupo sa sofa. Lumipas ang ilang oras ay nakatanggap na sila ng tawag mula kay Dale. Nakapag-isip ka na ba, Mr. Montecristo? Bungad nito sabay halakhak. Baka naman umuurong na ang buntot mo at hahayaan mo na lang sa mga kamay ko ang prinsesa ng buhay mo. Sabihin mo lang at nakahanda na kaming gawing hapunan. Dagdag pa nito, I am not a coward like you. Nagtatago sa saya ng babae. What a shame! Singhal ni Marcus sa kausap. Wag kang magkakamali ng gawa ng hindi maganda si Ann. Dahil kahit saang lupalop ka ng mundo magpunta, ay hahanapin kita. Dugtong pa niya na nagtatagis na naman ang mga ngipin sa galit. Kung gayon, dapat ihanda mo na ang kailangan ko, ang nanay ko at ang titulo mo. Pero syempre, yung titulo kailangan natin maglaban para naman may thrill. Saad nito, just make sure na wala kang ginawang hindi maganda kay Ann. Else, your mother will suffer. Mas malala pa ang parusa na matatamo niya sa oras na magkamali ka. Banta naman ni Marcus. Napamura si Dale sa sinabi na yun ni Marcus. Hindi sila maaring magtiwala rito na walang hawak na kahinaan. Although hindi naman talaga nila gagawa ng hindi maganda ang ginang. Dahil may nanay rin naman siya. Kaya hindi pa rin maatim ng konsensya niya na saktan si Dahlia. Tinali lang nila para hindi makaalis. Pero labag pa rin yun sa kalooban ni Marcus. Pero kailangan muna niyang magmatigas para kay Ann. Pagkatapos ng pag-uusap ni Marcus at Dale, ay pinahanda na ang sasakyan na gagamitin nila papunta sa Batangas. Binili ni Marcus ang mga empleyado ng Montecristo Resort ng mabuti. Isang araw lang naman silang mawawala kung sakali. Hindi naman kasi pumayag na maiwan si Grayson. Nasabihan na rin ni Marcus si Edmond sa mga detalye ng lugar na pupuntahan nila. Subalit sinabi nitong sasabay sila papunta roon at ayon dito ay magkita-kita sila sa isang restaurant. Pinag-uusapan din ni Marcus si Brice na wag mo nang ipaalam sa kanilang ama ang tungkol sa nangyayari.
Nang sumunod na araw, handa na ang lahat. Paalis na sila papunta ng Batangas. Panay ang tiimtim na usal ni Marcos na sana ay gabayan sila ng may kapal sa gagawin nila at maayos na mabawi si Ann mula sa kamay ng grupo ni Dale. Tadhana nga naman. Nagdadasal din pala ang mga playboy kapag natagpuan na talaga ang taong nakakapagpabago sa kanila. Sinusundan nila ang sasakyang gamit ng ama ni Ann dahil ito ang magtuturo sa kanila sa lokasyon na sinabi ni Dale. Wala siyang mga kasamang alagad ng batas ng mga oras na yon dahil nakatitiyak sila na mayroong mga CCTV sa gusaling yon. Kuya, sigurado ka ba na ipaubaya mo na ang world title mo? Tura ni Grayson na mababanaag ang panghihinayang dahil alam nito ang hirap na pinagdaanan ni Marcos bago makamit ang tagumpay. Bro, ano't naging isa kong Monte Cristo kung hayaan kong paglaruan lang ako ng isang trying hard swimmer. Siyempre pinaghandaan ko ang lahat. Kalmadong turan ni Marcos. What do you mean? Usisa ni Grayson. Ang ibibigay kong title ay fake. Bulong ni Marcos. Ha? Oh, pwede mong ibigay na lang at huwag makipagbaligsahan sa kanya. Saan ni Grayson? Kailangan pa rin na harapin ko siya, Grayson, para makatotohanan. Kailangan natin masigurado ang kaligtasan ni Ann. Habang nasa pool kami, ayun ang sasamantalahin ng mga kasama natin na hanapin kung saan tinago si Ann. Mahabang paliwanag ni Marcos. Nagkibit balikat na lang si Grayson. Sa kabilang banda, your superhero is coming. Ang bilis naman palang paikutin ng isang Marcos Montecristo. Turan ni Dale na nakangisi. Matalim na tingin lang ang ipinukol ng dalaga kay Dale. Okay lang na hindi ko makuha ang virginity mo ngayon. Makakapaghintay naman ako. Sa ngayon ay unahin ko munang kukunin ang world title na hawak ng nobyo mong hilaw. At pagkatapos, ay magpakasal tayo. Sabi ulit ni Dale. Saka nilapit pa ang bibig sa mukha ni Ann. Hindi pa rin nagsasalita ang dalaga. Pipi ka na ba? Singhal nito sa dalaga. Hindi ako nakikipag-usap sa demonyo. Anas ni Ann sa lalaki. Saka nilayo ang mukha rito. At anong tingin mo sa nobyo mo, Santo? Wika ni Dale na nakangisi. He's not like you. Maybe he is not a saint, but he is way better than you. Ang sakit mo namang magsalita, pero okay lang dahil sigurado ako na mas magaling akong magpaligaya. Turan ni Dale. Get out of my sight. Malutong na halakhak ang pinakawalan nito bago iniwan ang dalaga. Hindi makagalaw ng maayos si Ann dahil nakagapos ang kamay at paa niya. Kakatapos lang ng pag-uusap ng magkapatid na Marcos at Edmond. Ipinaalam lamang nito na nasa private resort na sila ng kanilang ama kasamang mga barkada nito. Kuya, kinakabahan ako sa gagawin natin. Saad ni Grayson. Everything will be alright. Nasa likod naman natin sila Tito Brice at mga tauhan niya. Just trust them, okay? Saad ni Marcos. Tumango na lang si Grayson at nanahimik. Tahimik din si Ashley at Jill na nasa backside. Makalipas ang halos 2 oras ay nasa Batangas na sila. Kaya tinawagan na ni Marcos si Brice upang ipaalam. Si Grayson na rin ang tumawag kay Edmond. Sasabay kasi ang mga ito para makapasok silang lahat sa compound. Makalipas ang ilang sandali ay nakapasok na sila. Hindi pa sila maaring bumaba dahil kailangang hintayin ang mga go signal ni Dale. Hindi naman nagtagal ay tumawag ang lalaki. Naunang bumaba si Marcos. Pagkatapos ay bumaba na rin ang mga kasama niya. They followed Dale's instructions. Sa ngayon ay kailangan nilang sumunod dito para hindi mabulilyaso ang mga plano nila. Maya-maya ay tumawag ulit si Dale. Sinubukan ni Marcos na kausapin ang lalaki
Ngunit hindi niya ito napapayag na ibigay si Anne kapalit ng ina nito. Ang sabi nito ay pagsasawaan mo ng dalaga bago ibalik. Kaya mas minabuti na lang ni Marcus na wag nang ipagpilitan ang gusto. Pumasok sila sa gym. Bumungad ang malawak na swimming hall na wala pang tubig. According to Dale, papasok sila sa pangatlong kwarto sa bandang kanan at iyon ang sinunod nila. Hindi na maaring tawagan ni Marcus si Breeze, kaya si Edmond na lamang ang tumawag sa agent. Hindi alam ni Dale na kapatid ito ni Marcus. Kanina pa sila minomonitor ni Dale. Nagngising aso ito nang nakita si Marcus na parang asong sumusunod sa bawat sinasabi nito. Maging ang mga kasamahan nito ay nakikitawa na rin, parang mga tuta na gumagaya sa nanay. Lumipas ang mga oras, tuluyang dumilim ang kalangitan. Para namang umaayon ang pagkakataon dahil walang sinag ang buwan. Ayon sa plano ng mga NBI, ay gabi sila papasok upang pumwesto. Mula sa di kalayuan, kaninang maliwanag pa, ay hinanap nila gamit ang telescope kung saan nakalagay ang mga CCTV. Ngunit wala silang nakita sa labas, kaya sigurado ang mga ito na nasa loob. Sa sketch na ginawa nila sa tulong ng ama ni Anne, ay sa mayayabong na puno sila dadaan. Ngunit kailangan ang ibayong pag-iingat. Nagsisiksikan naman sina Marcus na parang sardinas sa loob ng kwartong kinaroroonan nila. Maya-maya ay narinig nilang ingay mula sa labas ng pinto at kasunod niyon ay pumihit ang seradura. "How's my challenger? Are you ready?" Bungad ni Dale pagpasok na may mapang-uyam na ngiti at talagang kasama ang mga tauhan nitong parang langgam sa dami. "Where's Anne?" tanong ni Marcus sa halip na sagutin ang tanong nito. "Don't worry, she's still virgin," tugon nito na sinabayan ng nakakainsultong tawa. "I want to see her," saad ni Marcus. "Bakit nakatali si Mommy?" tanong ni Dale nang nakita ang ina. "Naninigurado lang kami. We want to see Anne," tugon ni Marcus. "Huwag kang atat. Alam mo, Mr. Montecristo, pwede naman sana na kahit walang kompetisyon na magaganap. All I want is the title and my mom. But I want to see how great swimmer you are. Kung nababagay nga pa talaga sa'yo ang titulong hawak mo. And of course, gusto kong makita nila kung paano kita talunin." Mahabang lintayan nito bago tumalikod at humagbang palabas. Akmang susugurin ng mga kaibigan ni Edmond, subalit pinigil ni Marcus. Bumalik na lang sila sa upuan at doon na lang maghintay kung ano ang susunod na mangyayari. "Bro, matulog ka na para makapagpahinga ka," saad ni Edmond kay Marcus. "Susubukan ko, kuya," tugon ng binata. May malapad na kama roon, kasya siguro hanggang 3. "Matulog na rin kayo," saad ni Marcus kina Jill at Ashley. "Kayo na lang ang gumamit ng kama at dito na ako sa sofa," dagdag pa niya. Sir, mas kailangan mo po na matulog ng komportable," turan ni Jill. "Dito na kami na Ashley sa lapag," dagdag pa nito. "Sige, kunin na ninyong malaking kumot. Ang bedsheet na lang ang gagamitin kong kumot," saad ni Marcus. Sir, bakit hindi pinakita si Anne? Baka naman iniindyan tayo nun. Ang daming kasamang macho witch na mukhang mga adik," turan ni Ashley. Sabi ni Anne adik daw si Dale. Hindi pa naman sinasabi ni Tito Breeze kung bakit iniimbestigahan nila. Pero baka may kinalaman sa bawal na gamot, tugon ni Marcus saka humiga. "Anne is right, Marcus," singit ni Don Arellano. Hindi magawang magsalita ng ina ni Dale dahil nilagyan nila ng panyo ang bibig nito. Naroon lang sa isang sulok na parang basang sisiw. Ang hindi nila alam ay nakikita sila ni Anne
dahil iniharap ni Dale sa dalaga ang monitor kung saan konektado ang CCTV sa loob ng kwarto na kinaroroonan ng mga ito. Ayan sila. Ano, masaya ka na? Kakain ka na ba? Anas ni Dale kay Ann matapos itutok sa mukha ang monitor. Kumain ka mag-isa mo. Singhal ni Ann dito. Okay, bahala ka kung ayaw mong kumain. Busog ka siguro dahil nakikita mo ang nobyo mo. Saan parte na bang ng katawan mong nalawayan niya? I'm sure, hindi pa niya nalalawayan yan. Turan ni Dale na napatingin ng malaswa kay Ann. Bastos, hindi mo siya katulad na hayok sa laman. Eh di ginapang na sana kita. Gusto mo gawin natin ngayon, ha? Put this in your mind. I can do whatever I want to you. Magpasalamat ka at tumutupad pa rin ako sa usapan. Galit na turan ni Dale. Sinisiguro kong pagsisisihan mo lahat ng ginagawa mo. Let's see. Sambit nito na sinundan ng nakakalokong ngiti. Saka pinagpatuloy ang pagkain. Nagugutom na si Ann pero hindi niya nais sumabay kumain sa demonyo. Dati naman hindi ito kumakain doon. Kung hindi lang siyang nakagapos ay bubuhos niya kay Dale ang umuusok na sabaw. Ano, ayaw mo talagang kumain? Saad nito nang muling binalingan si Ann. Kumain ka ng kumain. Baka huling hapunan mo na yan na malaya. Turan ni Ann. Hindi mo sure. Makahulugang turan ni Dale. Tingnan natin. Mariing sabi ni Ann sa ngumisi. Matalim na tingin ang sinagot ni Dale. Magtagumpay kaya sina Marcos na makuha si Ann? At ano ang mga binabalak ni Dale laban kay Marcos? Abangan ang karugtong.